Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So matindi yung mga revelasyon natin patungkol po dito sa usapin ni Mr. Anjo Eliana. Pero bago natin pag-usapan yan, congratulations muna sa Mendoza family, lalo na kay Maine Mendoza, dahil sa bagong branch na nag-open. Grand opening po ngayong araw ng Friday, November 7, 2025 syempre. Dito yan sa McDonald's, Ciudad de Victoria, Philippine Arena, at makikita nga dito ang ilang mga kaganapan na shinare po ni Maine Mendoza sa kanyang social media account. Congratulations, Maine Mendoza. Samantalang kagabi naman mga kadabarkads, since birthday nga po ni Tali, anak po ni Bossing Vic Soto, nagkaroon po ng birthday dinner ang Soto Pam, kasama syempre dito si Ma'am Jenny F. and syempre si Ma'am Pauline Luna Soto at ang iba pang malalapit sa buhay ni Bossing Vic. At eto na nga, pag-usapan na natin ang tungkol dito sa usapin na kinakaharap ni Mr. Anjo Eliana. So hindi na naman napigilan ni Alan K na hindi po magbigay ng banat dito kay Anjo Eliana. Paano ba naman kasi sa wakas, inamin na din po ni Mr. Anjo Eliana ang totoong motibo, yung puno at dulo kung bakit siya nag-iingay. Alam nyo kung bakit? Dahil gusto niyang kuhanin ang loob ng mga DDS para by 2028 tatakbo siya sa pagkasenador. Sabi nga po ni Alan K, kaya naman pala nag-iingay, may ninanais. Eto pa yung sunod, dami ng problema ng Pinas, utang na loob naman. Sabi pa niya, wag nang umasa, baka mabigo at mag-ingay ka na naman. Ilan lamang po yan sa patutsyada ni Alan K dito kay Anjo Eliana na wala naman talagang utang na loob sa mga dabarkads at syempre sa 20 years niya po sa Itbulaga. At eto nga, meron pong panibagong revelasyon si Mr. Anjo Eliana sa kanyang interview. Yes po mga kadabarkads. Sabi nga dito, una, pinabulaanan ni Anjo Eliana yung paratang po na may influential personality na nasa likod niya nang magsalita siya sa kanyang blog. Laban po yan kay Senate President Tito Soto. Nahinto ang pagbanat niya kay Senator Tito Soto dahil sa ceasefire na kasunduan nila ni Vic at Maru Soto, ang mga kapatid ng veteran TV host, politician. Nanindigan si Anjo na bluff lamang ang kontrobersyal at pinag-usapang pagsasalita niya tungkol kay Senador Tito. Pero hindi itinanggi ni Anjo ang mga usap-usapan tungkol sa posibleng pagkandidato niyang senador sa halalan sa Mayo 2028. Ito raw ang pakiusap ng kanyang social media supporters. Yung followers ko, pinapatakbo akong senador para meron daw silang boses sa Senado. Mga may hirap na tao ito, sabi ni Anjo sa eksklusibong panayam. Tinawag daw ni Anjo ang sarili bilang political analyst dahil sa pagbibigay niya ng opinyon sa mga kaganapan sa gobyerno sa pamamagitan ng kanyang blog sa TikTok, ang Anjo and Mr. Rongbang. Sa kasalukuyan ay mayroon na itong 94.5k na followers. Sabi po ni Anjo, meron akong opinyon. Segment sa vlog niya, political analyst ako dito. In fact, kung mapapanood lately, fortune telling na ako dito. Nanghuhula na ako, libreng hula. Tumatama naman, out of 10, 9 ang tama. Kung baga, ang pinakamaganda sa vlog ko, tuwang-tuwa ako kapag sinasabi nilang nakakatanggal ako ng stress. Kapag nanonood kami ng show mo, natatanggal ang stress namin. Dagdag pa ng aktor. Ang bottom line, gusto nila akong tumakbong senador. Yung iba nga vice president, yung iba president, pero hindi ko naman siniseryoso yon. Pero yung pagkasenador, pinag-iisipan ko dahil ngayon maraming magnanakaw ang nakaupo. Sabi pa dito, kung sakaling pala rin daw siyang maluklok sa senador sa eleksyon sa May 2028, plano ni Anjo na ibalik ang parusang death penalty. Pero para lamang daw sa mga korap,
government official at hindi sa ibang mga kriminal. So dito ako natawa mga kadabarkads, kung magpapatubad siya ng death penalty, bakit hindi pa sa lahat, di ba? Para pantay-pantay at matakot talaga yung iba na gumawa po ng krimen. 'Di ba mga kadabarkads? Sabi pa dito, kapag nanalo akong senador, mababawasan ng isang magnanakaw. Yan po yung sabi ni Anjo. Madadagdagan ngayon ng isang honest na senador kung sakaling manalo ako. Given the chance, I will run if I can help the country na magkaroon ng isang honest na senador who will fight against corruption. Saka sabi ko, I reinstate yung death penalty para sa mga corrupt lang ha, hindi sa rapist, hindi sa murderers. Grabe naman no, parang may pinapatamaan siya dito sa rapist no. Sa corrupt lang kasi para sa akin ang number one problem ngayon sa Pilipinas ay corruption. Ang problema, walang solusyon sa corruption sa Pilipinas. Hindi lang corruption mga kadabarkads ang problema dito. 'Di ba? Maging ang mga kriminal ay problema din po 'yan at 'yan po ay dapat ding mabawasan. 'Di ba? Sabi ba dito hanggang ngayon tuloy pa rin ang korupsyon. The only solution for that is magkaroon tayo ng Lee Kuan Yew na talagang disiplina. Ang Lee Kuan Yew ang tinutukoy ni Anjoy ang kauna-unahang Prime Minister ng bansang Singapore. Pagpapatuloy niya, death penalty sa mga corrupt officials, I think yung mga solusyon. That's why, if ever na mabigyan ako ng pagkakataon na mahalal sa senador, yun ang isang ikinukwento ko na ipupush ko para matapos ang korupsyon sa bansa. Actually mga kadabarkads, marami talagang ayaw sa korupsyon. Pero para kay Angeliana, masyado pa siyang hilaw mga kadabarkads. Kaya pala niya kinukuha no, ang loob ng mga DDS. Kasi ito yung plano niya, ang tumakbo sa pagkasenador at doon daw sila magdedebate ni Tito Soto. Ito yung puno at dulo kung bakit siya nag-iingay. Una, binabanatan niya po yung Pangulo, 'di ba yung spokesperson ng Pangulo, si Tito Soto at yung iba pa po na mga politician. 'Di ba nakakatawa lang? So yung mga bigatin yung binabanatan niya para syempre makuha yung simpatya ng marami. At eto nga, very successful siya kay Tito Soto. Umingay yung pangalan niya, nakuha niya yung atensyon ng taong bayan. Pero ang tanong, may magtitiwala nga kaya at may boboto nga kaya sa kanya pag tumakbo po siya sa pagkasenador? Samantalang eto pa mga kadabarkads, may nakita tayong isang vlog na parang umiiyak po sa live. Itong si Mr. Anjo Eliana. Ito ay dahil sa mga salita daw ni Auntie Claire na kung saan ay wala daw siyang karapatan. Ang sakit daw po kasing magsalita ni Attorney Claire Castro. Pero yung pag-iyak na yon mga kadabarkads ay pakunwari lamang dahil tila baga nangiinis pa po siya sa kasalukuyang administrasyon. Sa tingin ko hindi talaga titigil itong si Mr. Anjo Eliana. Maghahasik at magkakalat ito ng magkakalat ng lagim dito po sa ating bansa hanggat hindi po niya nakukuha ng lubusan ang tiwala at atensyon ng mga DDS. So yun pala yung plano niya, no? Yun pala ang kasagutan. Kaya naman pala. So kayo mga kadabarkads, anong say nyo dito? Please comment down below.